Isang kontrobersyal at nakakabiglang ulat ng lumabas ngayong araw matapos pumutok ang balitang sangkot umano si First Lady Liza Maggs sa isang madilim na sabwatan. Ayon sa mga informante, isang mambabatas ang pinaslang umano upang hindi makapagpasalita kaugnay ng iniimbestigahang kaso ng katiwalian at si Ginang Liza Maggs ang sinasabing nasa likod ng pagpapatahimik. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang, umaalingaw-ngaw na ang pangalan ni Liza Maggs sa social media at ilang mga ulat na nagsasabing siya raw ay may motibong alisin ang mambabatas upang tuluyang makalusot sa mga kasong idinidikit sa kanyang pamilya. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Samantala, nananawagan ng publiko at ilang mga mambabatas ng patas at transparent na investigasyon. Hiling ng taong bayan na hindi dapat baliwalain ang mga aligasyon lalo pat may nasayang na buhay. Sa ngayon, nakatutok ang buong bansa sa bawat bagong detalye sa kasong ito na posibleng magbunyag ng mas malalim pang katiwalian sa loob ng gobyerno. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bangag na yung mga kabangagan ng ating gobyerno ngayon, ma'am. Kasi sa totoo lang, mas lalong pahirap na ng pahirap yung bansa natin ngayon dahil sa mga nangyayari din sa bayan natin. Yeah. Parang yung ibang mga OFW, parang lalo na yung mga makabayan, ma'am, na parang ayaw na nilang umuwi muna ng Pilipinas hanggat hindi tapos yung termino ng administrasyon. Kasi natatakot sila, ma'am, gawa ng may bumalik na naman yung krimen sa bayan natin. Ang kinakatakot pa ng iba, yung safety ng pamilya nila dyan sa bansa. Di ba po? Yeah, kaya kasi sana yung ibang... ang krimen mataas. Pang Pangulong Duterte nga, hinaharas nila di ba? So, yun nga ma'am yung sabi ng iba. Natutuwa ako kasi, nag-speak up kayo dyan at kaya kung pwede kang manawagan sa iyong mga pamilya, kausapin ninyo kung dyan sila sa Maynila or sa Davao o kung saan man, na makiisa sila dito sa pagsuporta kay Pangulong Duterte. Kasi ito, may na-receive na tayong information kanina na allegedly nakipagsabwatan na ang ating ang head ng PNP, not yung mga matitinong polis, sa mga rebuilding makakaliwang grupo. At ito'y pagtatraidor sa ating mga Pilipinong lahat na nakipagsabwatan ang bangag na administrasyon dito sa mga banyaga. Yun nga po, ma'am. Saka talagang nakakalungkot na ngayon, ma'am, ang nangyayari sa Pilipinas kasi akala natin itutuloy yung nasimulan ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, ma'am, hindi ko alam, halos karamihan ng mga adik ngayon namamayagpag. Kaya sa totoo lang, nakakatakot ng magtiwala. Lalo na pag yung maglalakad ka na mag-isa sa labas, hindi mo alam. Kahit pulis nga, ma'am, tinutumba di ba po? Yeah. Kaya wala ka lang pagkakatiwalaan. Hindi katulad nung panahon ni Duterte na ultimo yung mga dating adik, hindi na sila hindi na sila katulad nung dati na talagang sabog lagi. Yeah. Kaya yung nangyari kay Tatay Digong na yan, sana malinawan yung ibang Pilipino na sa Pilipinas. Kasi tayo mga OFW, wala man tayong magagawa dyan Ang magagawa lang natin dyan, tumulong, siguro. Yun nga, yung kanina yung sinabi ng isang guest nyo na makapagbigay tayo ng konting tulong kahit pag-tubig man lang, yun lang, yung supportang bibigay natin dyan. Yeah. Si Peridot, thank you so much. Si Cel Marquez, thank you so much. Praying for your safety ni Mayor Duterte at makaalis na siya para from hands nila BBM, sabi ni Peridot. Yes. Thank you Palangga at mag-ingat kayo dyan sa Kuwait. Alam ko hindi ganun kadali ang buhay nyo dyan sa Kuwait bilang OFW. Maraming nagbago si Tatay Digong dito. Talagang may kamay na bakal. May paninindigan sa dyan Alam nyo naman yung mga nangyari dito. Pero siya lang yung bukod na presidente na pag nagsalita, talagang
ultimo yung bansa, yung gobyerno dito ang sinasabi. Maraming salamat, ma'am. Mabuhay kayo dyan Thank you. sa Pilipinas. Gusto mo ako dyan sa mga Dito, kapwa mo OFW at magpakatibay kayo para syempre sa pamilya ninyo. At thank you para sa pagmamahal nyo sa Thank you po. God bless you. Thank you very Maraming much. salamat po. Ingat po kayo po. So Palangga, ayan, nakikita nyo, naririnig nyo ang mga sentimiento ng ating mga palanggang OFW na talagang sila ay nandiyan para kay Pangulong Duterte. So si Tessa Mayrds, Tessa, ikaw na susunod. Ayan, Tessa, are you there? Tessa, unmute mo kung ikaw ay nandiyan para ikaw ay makakita ng taong bayan at marinig ang iyong sentimiento. Pero mukhang natutulog ka na, ay tagalin na kita sa stage. At isasalang natin si Maria Lourdes Villaflor. Ay, Tessa, dyan ka ba? Wala pa rin si Tessa. Oh, Maria Lourdes. Ayan. Hi po, ma'am. May Palangga, how are you? Sa Saudi po ako, ma'am. O, kumusta ka dyan sa Saudi, Palangga? Alam ko, Okay lang naman po, ma'am. Gusto ko lang po, ma'am, magbigay ng personal na saloobin tungkol po sa war on drugs. Okay, go ahead pa lang. Dalawa po kasi na kapatid ko ang nasave ni tatay noong time na yun. Ano nangyari pa lang? Hindi po, ma'am, kasi kung wala po si tatay noong time na yun, dalawang pamilya po ang masisira dahil po sa drugs. Kaya hindi po pwedeng hindi ako mag-support kay tatay. Bilang din po para bago po yumao ang aming nanay, ay nagbago po sila, kaya napakabigat po ba na yung taong nagtulong sa ikakabuti, bakit ginanyan po? Kasi isa po kami sa pamilya po na naka-gain po ng ikakabuti po ng war on drugs. Hindi ko lang po maisip bakit po ganun po ang tao. Nabiglaan na lang nag-judge po ba? Ewan ko, ma'am. Yung kapatid mo, Palangga, nagbagong buhay, nabago dahil sa programa ni Pangulong Duterte? Dalawa po sila, ma'am. Nung time po yun, grabe po talaga, ma'am, na yung stress ng mama ko, halos hindi po, grabe po, pati ako dito sa Saudi nun, hindi ko maano. Pero ngayon po, ma'am, umpisa noong 2016, na bago ang isa kong kuya, nagsunod yung dalawa. Nandito po sila lahat ngayon, ma'am, kasama ko. Dahil dun. Kung wala po nun, ma'am, wala na talaga. Dalawang pamilya po ang masira. Kasi hindi po natatakot Kaya yun lang po, ma'am, ang saloobin ko po, ma'am, ang gusto kong i-share po sa tao na meron pong natulungan at nasave po si Tatay Digong po, ma'am. Yan lang po, ma'am. Thank you, Maria Lourdes. Mag-ingat ka dyan. Thank you sa time okay mo. Po, ma'am. Bless po. Alright. So, kita nyo mga kapapalangga, yan ay hindi trolls, mga taong, mga OFW na talagang nagpapatotoo kung ano yung magandang ginawa ng ating Pangulong Duterte nung time niya. Si Sniper, available ka pa ba? Are you there? May camera ka ba? Hindi po magkakamera. Hello po. Hindi ka na camera. Nasaan ka? Sa Pilipinas o sa ibang bansa? Sa Saudi po ako, ma'am. Okay, daming taga-South, taga-Middle East ngayon. Kumusta ka dyan? Anong pakiramdam ginigipit ang inyong dating Duterte na malaking naiambag o naitulong sa mga OFW? Sobrang galit na galit nga ako ngayon eh. Kung nasa Pinas lang ako, tapos nasa harap ako ni Tore, plus may baril ako, buwis buhay, papating kong hayop na yun, animal yun eh. Wag na magsalta ng ganyan, Palangga, at baka ikaw ay nagagawa ng eksena, pero wala ka naman sa Pilipinas, alam ko yung emotion mo, alam ko yan ay bugso ng damdamin, pero syempre lahat ng tao, lahat ng mga nanggigigil sa kanya pareho ng pakiramdam. Pero wag mo nang dumihan yung kamay mo kasi magiging uling lang yung kamay mo, masasayang yung magandang kinabukasan kung maiisip mo yung mga ganyan. Pero alam ko, it's not literal. It's an outburst dahil nga sa ginagawa
Pero ano ba ang nakita mong magandang ginawa ng ating Pangulo Duterte sa OFW? Opo, alam niyo po ba nung hindi ko lang po kasi na-experience yung na nandyan ako sa Pinas eh. Since pag-upo kasi ni PRRD, umalis po ako, bale na employ po ako sa Saudi, pero naramdaman ko po yung pagmamahal niya sa OFW. Alam niyo po ba na pag may mga kalamidad sa amin, sa lugar namin, nagme-message yung OWA, sabi nila, alam namin na taga dito ka, kaya may ayuda kayo kasi parang text, no? Parang text blast ba 'yon? Text blast, tsaka email po yun. Ni-email po kasi lahat po ng OFW, nire-required po, pag nag-register ka po sa OWA, ganun, lahat po ng information nyo, makukuha nila kung saan ka, taga saan ka, tapos sa database, makikita nila doon, kunwari, taga Mindanao ako, alam nila kung saan ako sa Mindanao, kasi lahat ng information, makikita nila doon. So, nakaka-receive ka ng, ngayon ko lang alam niya na, o baka nakalimutan ko lang, may text blast na, ito, ayuda kayo, ganyan. So, sige? Meron po yan. May text blast po yan, may email po yan, tapos, po yan, every December, may greetings po yan, galing sa Pangulong Duterte na mga bagong bayani, salamat sa inyo. Alam mo yung pasasalamat po sa mga OFW. Tsaka, sa lugar po namin, magulo po talaga doon. Naramdaman po talaga namin yung peaceful. Marami pong addict doon. As in, kay President Digong po lang naramdaman yung totoong pagmamahal ng isang Pangulo. Even though yung mga patuloy lang kita palangga, saglit lang. Okay, sa lahat ng mga nanonood, mukhang ginagawa ng illegal talaga na paraan ng gobyernong Bangag na dadalhin daw nila si PRRD sa Netherlands. So kung malapit kayo sa Villamor Air Base, I think that's the right place to go para mapigilan yung kanilang maitim na balak. Baka sa eroplano pa lang gurgurin na ng mga putang inang yung mga yan. So kanina, ang daming mga sentimiento na galit sa gobyernong ito. Kung nagkataon nga lang na kung ako ay nasa Villamor Air Base din at ako isang flight stewardess, baka humiga na lang ako ng bonggang-bongga dyan sa runway, no? Humiga na lang ako at pigilan ko yung gulong ng eroplano. But anyway, mga kababayan, sana wag ninyong iwanan ang Pangulong Duterte. Demonyo na po ang gobyerno ni Marcos. Lahat ng paraan, kailangan kumilos kayo dahil mayroon pang discrepancy na mga nare-report na pwedeng hindi authenticated or hindi genuine yung warrant of arrest na sinasabi nila. At hindi lang yon, illegal ang kanilang ginagawa dahil walang jurisdiction ang ICC. So, kung kayo ay pakiramdam ninyo, nagkaroon kayo ng peaceful na buhay ng panahon ni Pangulong Duterte, kayong nasa Maynila na malapit sa Villamor o kahit malayo, ayun pa lang ay suportahan ninyo ang ating Pangulo at ang ating mga kababayan na nandoon na ngayon. So, yes, Palangga, ituloy mo lang ang iyong sentimiento. Gusto ko lang i-update itong ating mga Palangga na nanonood ngayon dahil alam ko yung iba papunta na sa Villamor. Oo. Actually, ma'am, ang request ko lang sana ngayon, katulad nga po ng ibang sentimento ng ibang OFW, nataon naman na wala kami dun sa Pinas. Mas maganda sana kung mag-open account po tayo para mag-contribute, no? Para yung mga tao na nandun po ngayon na sumusuporta sa Pangulo, makatulong mo lang tayo ba? Yes, pero wala pang ganong sa atin, no, advice na ako naman, lagi naman tayo nagtutulong dito sa ating mga palangga, kahit na walang. Pero tingnan natin, tanungin ko sa group natin kung ano ba ang maitutulong mo. But if you want to help really for water later on, then antabay lang kayo at mag-a-announce tayo dito. Yes po, ma'am. Kaya sorry po talaga sa entrada ko. Naging parang ko na sobrang dilim po kasi ng paningin ko. Pero ang inaano ko na lang, prayers po na lang kay President Duterte.
Palangga, I advise you ha, pag pumunta ka sa ibang mga channel, don't say that again. Kasi alam mo naman tong gobyerno ni Bangaglat. Konting kibot natin ay talagang gusto nila tayong gorgorin. Opo, So, opo. palangga. Opo, yun na lang po yung ano ko po, sa kapwa ko OFW dito sa Saudi. Kung nakikinig man kayo, magkita-kita tayo mamaya doon sa Villago Mall. Alam ko naman, yun yung kwan natin eh. Yun yung kitaan natin. Gawa tayo ng ano doon. Kaya, yun na lang po ma'am. Prayers na lang po. Tsaka kung ano man po yung mamaya, pag-open po kayo ng account, willing po kami na magko-contribute po. Marami po kami dito actually. Okay, sige. Alamin ko, sige, bigyan ko kayo ng update. Ito naman ay walang tulugan. So definitely, nandito lang tayo palangga. All right, you take care. I'll see you again. Thank you. Salamat po ma'am. Nakikinig po ako sa iyo palagi. We support you talaga ma'am. Salamat po sa being our isa sa mga nagsasabi ng katotohanan tsaka boses namin. Alam mo namin na kayo, minsan wala kaming time, kayo lang ang may time. Salamat po talaga kasi kayo po yung nagiging boses namin. Salamat po talaga ma'am. God bless you po. Yes, God bless. Sniper, thank you very much. All right. So, si Sniper, gusto talagang snipe. But anyway, let's protect PRRD. At again, nananawagan tayo na kung kayo ay nasa Villamor Air Base, ay pwede na kayong pumunta dyan. Si Tessa Merds. Tessa, kanina ka pa. Gising ka na ba, Tessa? Tessa, gising ka na o hindi pa? So anyway, kung hindi ka pagising, ay goodbye na muna at papasok natin si Maria. Maria? Okay, Maria. Brutally, yeah, si Maria. Maria, andyan ka ba? Unmute yourself, my darling. Yes. Hello, ma'am. Good morning po. Bahrain po, ma'am. Oh my God, lagi ang daming mga OFW sa Middle East. Kumusta ka na? Anong pakiramdam mo ngayon dahil sa nangyayaring ginagawa ng ating Pangulo? Actually po, ma'am, simula nung malaman ko nalilipad si Pangulong Duterte papuntang Hong Kong, kinakabahan na ako. Sa dami, lagi po ako nanonood sa inyo, pero hindi lang ako, parang silent lang. Unang-una po kasi, nung panahon ni Pangulong Duterte, dalawa po kasi sa kapatid ko ang, alam mo na, lulong sa droga. Tapos hanggang ngayon kasi, ako pa rin nagsusuporta sa pamilya ko. Nakagaan na sana noon ang panahon ni Pangulong Duterte. Kasi, nabago. Tapos ngayon, simula nang pumasok si Marcos sa administrasyon, bumalik na naman sila. Andoon yung nagbabanta yung kapatid ko sa nanay ko, napapatayin, bedridden ng tatay ko, may sakit ang nanay ko. Nahihirapan ako ngayon, tapos nag-aalala ako sa kalagayan ni Pangulong Duterte. Ang gusto ko lang po sanang sabihin na noon kusa po tayo na iniluklok si Pangulong Duterte sa pwesto. Nagkusa po tayo na kahit sa mga survey, bagsak si Pangulong Duterte noon na akala nila hindi makakapasok, pero nagkaisa lahat ng Pilipino. Nagkusa tayo mga Pilipino na ipasok siya sa pwesto. Sana ngayon po lahat ng Pilipino, yung milyon-milyon na bumoto sa kanya, ay magkaisa na rin na lumabas. Nagpaplano po akong umuwi. Kahit man lang, kahit isang katawan lang ako, makadagdag man lang sa bilang sa EDSA. Kasi wala na ibang pag-asa. Sa tagal kong nasa abroad, kay Pangulong Duterte lang nagkaroon ng hustisya ang mga OFW. Siya lang yung tunay na nagmamahal sa atin. Tapos, siya lang yung nagmamahal sa bansa natin ng totoo. Ang dasal ko na lang po sana na magising na lahat ng tao, wag nang matakot, wag nang pangunahan ng takot, wag nang mangibabaw ang takot kasi habang natatakot sila lalong nananakot ang gobyerno ni Marcos. Yes. Tama ka dyan. Gusto ko lang malaman na
Nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga kapatid mo ay biktima ng ipinagbabawal na D at sila ay gumamit. Tapos, nung panahon ni Pangulong Duterte ay nabago at nagparehab sila dahil na meron silang takot. Meron silang takot, tama? Opo, nagbago po sila. Tumigil, nagtrabaho ng matino. Wow. Tapos, ng 6 na taon. Tahimik ang buhay ko ng 6 na taon. Kasi trabaho sila, maayos sila. Pandemic pa noon, nakakapagpadala ako ng maayos na hindi nagagalaw ng mga kapatid ko, walang nabebenta sa lahat ng kailangang ibenta sa bahay. Ngayon, nabidrede ng tatay ko, may sakit ang nanay ko, tapos mga kapatid kong pasaway na ulit. Yun ang problema ngayon, na ang pangarap ko talaga mabalik ulit ang Duterte sa pwesto. Kasi doon lang talaga nagkakaroon ng katahimikan ang buhay ng mga Pilipino, lalo na sa amin mga OFW na malayo sa kanila. Sana nakikiusap ako sa mga tao na nagmamahal pa sa Pilipinas, nagmamahal sa mga Duterte na lumabas na tayo, na huwag nang matakot. Kailangan na natin lumaban kasi kapag nangyari ang haka-haka na matutulad na naman tayo sa martial law. Una kong naramdaman ito nung martial law. Sorry, bata pa ako noon pero 10 taon ako nang matapos ang martial law. Pero naramdaman ko rin to noon kasi panganay ako sa amin. Naranasan ko rin tong ganitong pang-oppress noon. Bugbog sarado ang tatay ko. Pinapasok kami sa bahay. Wala naman kaming kasalanan. Ayoko na sanang mangyari pa ulit yun. Sana lumabas na lahat. Sana lumaban na lahat. Yeah. Kasi kung hindi na makaya ng militar ang dami ng tao sa labas, saan sulok man sa Pilipinas, pasasambat papanig sila sa mga tao. That's true. Breaking news lang tayo, Palangga, Opo. Naka-preposition na daw ang mga aircraft for diversionary tactic para utuin ang crowd na nakaalis na PRRD sa Villamor para mawala na yung crowd sa labas ng Villamor. So lahat ng mga nasa Villamor, wag po kayong umalis dyan, lalo pang dumami ng dumami ang tao dapat dahil may mga pang-dideceive, pang-uuto, panggagago ang grupo ni Tore, grupo ni Bangag, grupo ni Lisa, at ang Bangag na administrasyon. So wag po kayo, wag niyong iiwanan. Hanggat nandiyan ang PRRD sa Villamor, wag ninyong iiwanan. Grabe na talaga ang nangyayari ngayon, Palangga. But alam ko, nalulungkot ka dahil very personal ang iyong laban. At very personal ang iyong, ang iyong hinaing. Dahil yung kapatid mo, naging matino for a while, for 6 years, balik na naman sa Bangag administration. Bilang isang breadwinner like you, nararamdaman ko din yung nararamdaman mo. Kaya nagpapasalamat ako dahil kayo ay nagpapakita dito sa salita, nagpapakita ng iba, nagpapakita ng boses, na kayo ay hindi mag-promise. Mga tao, mga OFW, na minsan ay nabigyan ng pag-asa ng Duterte administration. Kaya thank you Palangga, lakas yung loob mo. Alam ko talagang malungkot, tibayan mo at nandito naman, nakantabay naman tayo at may mga abogado sa Pangulong Duterte. Well, speak kung hanggang saan tayo makarating. But hindi natin siya iwanan no matter what. Salamat, madam. Salamat ng marami. Bye-bye po. Stay strong, Palangga. Bye-bye. Opo. So, ayan mga kababayan. So, talagang very emotional ang ating mga Palangga. Well, ganun talaga at na-experience nila yung kabutihan ng ating Pangulo. So,
Yun. At meron na tayong ilalagay sa 7 feet below and Alright. Si Ma'am Belen Trost, ito ang aking palangga, nakakilala ko. Ma'am Belen, ano naman ang ating masasabi ngayon? Kumusta ka na? How are you? Ito okay. Ay, naku. Hindi na palaban, hindi tayo natutulog. Yes, ako din hindi na makatulog. Anyway, gusto ko lang manawagan sa mga kapulisan natin at saka sa mga kasundaluhan. Malakasan mo palangga yung audio mo medyo mahina. Alam kong maraming nananawagan ako sa mga kapulisan natin at saka sa mga kasundaluhan. Marami sa kanila, lalo na yung nasa mababang rangko pa, na mahal nila ang presidente, si Presidente Duterte. Marami sila at saka alam kong iniisip nila gusto kong manawagan sa kanila na tanawin nila ang utang na loob kay President Duterte na dinoble ang sweldo nila noon. Na sa bawat mangyaring sakuna or something na mangyari sa kapwa nila, nandoon si President Duterte, dinadalaw sila, dinadamayan sila sa hospital. Pag may namatay yung mga pamilya, sinusuportahan ni President Duterte. Kayong mga kasundaluhan, marami kayong mga nasa baba. Kakaunti lang yung mga nasa taas. Kaya pag nagsanib kayong mga kapulisan, kasundaluhan, sumanib na kayo sa mga taong mag-aalsa. Mananalo tayo dyan sa mga hayop na nasa itaas na yan. Lalo na yung pinakapangit na hayop sa balat ng lupa na si Torre. Yan ang isa sa dapat na mawala dyan sa kapulisan nyo. Yan ang nagdadala sa inyo sa mga kasamaan. Kayong mga mabubuting kapulisan at kasundaluhan. Mag-isip-isip naman kayo na tanawin nyo yung utang na loob sa kay President Duterte. Yung pagmamahal na binigay ni President Duterte sa inyo nung kanyang kapanahunan. Hanggang ngayon, ipagtatanggol niya kayo. Kung ibibigay niya, pwede lang ibigay niya yung buhay niya para sa inyo. Ibibigay niya. Ngayong matanda na siya, ngayong inaapi-api siya ng mga nandiyaang nakaupo. Yang sina Marcos, si Lisa, si Martin Romualdez, yung mga nasa mga representatives na mga magnanakaw. Tapos ngayon, yung pinakahayop na pangit sa balat ng lupa na si Torre. Isa yan sa naggagawa ng mga ganyan dahil sa bawat gawin niya, naniniwala ako na sa bawat gawin na ni Torre against sa mga kalaban ni Marcos at ni Lisa at ni Romualdez, meron siya milyon palagay ko, baka bilyon na ang perang nakukuha niya. Yan ang nangyayari ngayon. Naaawa ako sa mga mahihirap nating Pilipino at saka yung mga Pilipinong nasa gobyerno ngayon. Kasi masyado silang silaw sa pera. Karamihan sa kanila, gusto nilang maging mayaman agad, maging milyonaryo dahil itong gobyerno na to, milyon magbigay ng pera sa mga taong tutulong sa kanila na kumalat ang mga kalagimang ginagawa nila sa Pilipinas. Kayo namang mga Pilipino. Talagang grabe talaga, no? But anyway, thank you so much. Palangga Belen, at thank you sa iyong time at iyong mga implemento at nakikita natin kung gaano kawalang yung gobyernong ito. I'll talk to you again at magpahinga ka na muna. All right. Okay. Thank you. We'll see you soon. Bye.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!